Bilang pagpupugay sa mga nanay sa Mother's Day sa linggo, ating kilalanin ang mga celebrity mom na humaharap sa pagsubok ng pagiging bagong ina. Paano nga ba nila tinatanggap ang hamon ng anila ay pinakamahirap ngunit pinakamasarap na trabaho sa mundo? May news to go si Rida Reyes. Ilang celebrity moms, unang beses ipagdiriwang ang Mother's Day. Gaya na lang nila songbird Regine Velasquez Alcacid, kapuso actress Katrina Halili at host na si Pia Guanyo. Magiging kapapanganak na R&B princess na si Kyla, humabol din sa selebrasyon. Pero ano nga ba ang mga hamon na hinaharap ng mga first-time moms? Ang FM DJ na si Emmy Tignana o mas kilalang Nicole Yala, isa ring first-time mom sa kanyang baby girl na pinangalan ng Princess Nicole Yala. This is Princess Nicole Yala. Say hello. Nilagyan ko ng princess kasi syempre prinsesa ng buhay ko, royalty. Pag nasundan siya, tas girl ulit, duchess naman, empress, o diba? Kapag kalalaki, prince, king, duke, o diba? Feeling namin, royal blood kami. At gaya ng ibang mga nanay, isa sa pinakamalaking hamon para sa kanya, ang pagpupuyat. Ganito pala mapuyat. Grabe. Ganito pala yung feeling na grabe talaga. Lagi nila sinasabi sa akin nung buntis ako na habang antukin ka at buntis ka, namnamin mo yan. Kasi pag lumabas na yung bata, hindi ka na makakatulog. And totoo nga hindi ka na talaga makakatulog kasi konting iyak, matataranta ka. Ayon sa breastfeeding peer counselor na si Ilay Ipon, madalas napapabayaan ng mga ina ang sarili pagkapanganak ng kanilang sanggol. Dala raw ito ng stress sa pag-aalaga ng bata, depresyon at kakulangan ng suporta mula sa mga kasama sa bahay. Dahil bagong panganak ka, pagod ka, as overwhelmed ka kasi parang nag-iba yung buhay mo. From a super carefree dalaga, biglang nanay ka na. Isa pang hamon para sa ilang bagong ina ay ang breastfeeding. Bagay na hindi raw dapat pangambahan dahil likas itong kakayahan ng mga kababaihan. Only 1% of the total women population cannot breastfeed. And I'm talking about terminally ill women. So it's a myth na merong ibang hindi makapag-breastfeed. All women are built for breastfeeding. Ang nakakahadlang, yung lack of information and support. Ang mga hamong ito, puspusan daw na pinaghandaan ni Emmy. Have all the supplements, so hindi naman ako nabinat. Tapos yung mga pinapagawa ng mga matatanda na magmaligo ng mga bayabayabas, mga ganyan, ginawa ko rin yon. We always say na you treat your first 3 months as the 4th semester of pregnancy. Parang i-extend mo yung pregnancy mo. You still eat healthy as if you're pregnant kasi everything that goes into your body goes into your milk. Try to get as much sleep as you can. At para maibsan ang postnatal stress, payo ng eksperto, iprioridad ng ina di lang ang kalusugan ng kanyang sanggol, kundi ang kanyang sarili. Importante ang masusustansya at balansing pagkain. Makakatulong ang pagdalo sa mga breastfeeding classes. Kung nakararanas ng depresyon, bumuo ng support system mula sa pamilya at mga kaibigan. Regular na magpa-check up sa doktor. At kung may pagkakataon gaya ng paparating na Mother's Day, maglaan ng oras para mag-relax at magpahinga mula sa mga hamon ng pagiging isang ina. Rida Reyes, GMA News. Oy, Happy may Mother's Day, Cara! Happy Valentine's Day! Thanks, Howie, and thanks to News to Go. At maraming salamat sa nanay ko, Karina Constantino David. Salamat sa lahat-lahat. And Happy Mother's Bibigay ko Day. na lang to. Happy Mother's Day. Yeah, to my wife, Ipa too, and to my mom, Tati Borospe Severino. Happy Mother's Day. Saludo kami sa lahat ng mga ina dyan.